Inako ni Saul si David asin nahiling niya ining tabang sa iyang pamamayo. Alagad, nagbago ang gabos kan madangog ni Saul ang pag-omaw kan mga tawo na mas pigo-omaw si David kaysa sa iya. Imbes na magpasalamat sa Diyos sa kapangganahan kan banwaan, nagpuon ikumpara ni Saul ang sadiri niya kay David. Digdi nagpuon ang inggit o pagkauri. Dahil niya nahiling ang biyaya ni Diyos sa kapangganahan ni David. Nahiling niya inibilang peligro sa diri niya asin sa iyang kapangyarihan. Sa pagpadagos kan enot na babasahon, mahihiling kung paano naglala ang pagkauri ni Saul. Ang pagkauri naging kaanggotan. Asin ang kaanggotan, nagbunga nin planong gadanon si David. Maski si David, matanos asin dayupot, asin mayong ginibong maraot. Naging kaiwal siya sa paghiling kanhade. Ipinapahiling kan kontekstong ini na ang pagkauri or inggit, kung dai papugulan or kung dai mapugulan, nakakaraot nin relasyon, asin nagtutulak sa tao na gumibo nin sala. Sa tahaw kan sitwasyon na ini, yaon si Jonathan, aki ni Saul. Pinili niyang ipagtanggol si David, asin ipagirumdom sa iyang ama ang karahayan na ginibo ka ini. Ipinapahiling ka ini na ang Diyos pirmi nagtataonin paghirumdom asin pagkakataon tanganing itanos ang puso bago tuluyang maraot. Sa Ebanghelyo mga tugang, mahiling tan ibang ladawan. Dakol ang tawo na nagsusunod kay Jesus hali sa man lain-lain na lugar, huli sa iyang kapangyarihan asin sa iyang pagpaomay. Maski ang maraot ng mga espiritu nag-aako sa iya. Sa araw kaining sitwasyon, pwedeng mahulog ang tao sa kahambugan. Alagad si Jesus, day naghahanap nin pag-omaw o pagmidbid. Imbes, pinili niya ang kasilensyohan, ang katahimikan, asin ang pagdanay na maimbod, asin tapat sa misyon kan Ama. Ang konteksto kan Ebanghelyo malinaw na nagpapahiling na ang tunay na kusog asin honra ni Jesus hali sa iyang magayon na relasyon sa Ama, bako sa opinyon kan tawo. Mga tugang, ilapat ta ini sa tunay na buhay. Igwaning simpleng istorya manungod sa duwang magkatrabahong sabay naglalaog sa rong opisina. Pareho sindang mahigos, pareho sindang onesto, sa rong aldaw, ang saro na promote. Ang saro man, silensyo sana. Dai siya naanggot pero nagdudulag siya o nagdilikay siya. Dai na siya masyadong nakikipag-ulay, luway-luway, na naraot ang relasyon. Bakong huli ta maraot ang na-promote, kundi huli ta igwang inggit na dai inatubang asin ipinamibi. Arog man kaini ang nangyayari sa tuyang pamilya, sa tuyang barkada, or maski sa simbahan. Kung daita inaatubang ang inggit, silensyo kaining rinaraot ang relasyon. Kaya mga tugang, ang imbitasyon kan tataramon ng Diyos, konkreto asin praktikal. Enot, kung igwa kitang namamatay na selos or inggit, dai tulos magtaram o manghiro, mamibingo na. Ikadua, girumdumon ang mga bendisyon na itinao ng Diyos sa tuya. Daino arin man nababawasan ang bendisyon, ulit sa bendisyon kan iba. Ikatulo, probarantang umawon asin ipamibi ang taong kinainggitan ta sa paagin nin luway-luway na linilinig ng Diyos ang sa tuyang puso. Mga tugang, ang duwang babasahon, nagtataos sa tuya din malinaw na pagpipilian. Ang puso ni Saul,
pusong tinugutan na inggit na magdominar. Kaya naraot an sa iyang relasyon asin katuninongan. Ang puso man ni Jesus, pusong nakasentro sa Dios. Kaya nagdanay na mapakumbaba, maski siya inuomaw, asin sinusundan nin dakol na mga tao. Sa satuyang oral daw na buhay, maabot ang tentasyon nin pagkumpara. Alagad, iniimbitaran kita nin Dios na pilion ang kababaan nin buot, imbes na inggit. Hagadon taan biyaya na magkaigwanin pusong tataong magpasalamat asin mag-ako nin biyaya kan iba. Huli taan biyaya kan kapwa, daino arin makakabawas sa biyayang itinao nin Diyos sa satuya. Kung ang puso nagdadanay na nakatuon sa Diyos, magdadanay man ang katuninongan sa satuyang buhay. Amen. Pamibi nin banwaan. Ipinadara ni Jesus an sa iyang mga disipulos sa alok nin mga tawo, tanganing an sa iyang bareta makaabot sa gabos na lalaki asin babae. Hagadon ta sa kagurang na natawan kita nin dakol pang mga ministro kan sa iyang altar. An simbag niyato sa labang kahagadan, kagurang nan tawinin liwanag an kaisipanin sa imong banwaan. Inapod mo si Simon Pedro na maging sa imong apostol. Gibuha na ang Santo Papa, mga obispo, mga padi asin mga lider na siglar maging maimbod sa saindang paglingkod, tanganing magkaigwanin kaugmahan sa panahonin sa imong tig-anihan. Mamibi kita. Kagurang nan tawinin liwanag an kaisipan nin sa imong banwaan. Pinano mo an sa imong mga apostolin sa imong mga biyaya, gibuhon lugod nindang ligtas an sa imong simbahan sa gabos na pag-alaman asin peligro asin danayin ining magkusog. Mamibi kita. Kagurang nan tawinin liwanag an kaisipanin sa imong banwaan. Hinagad mo an mga saradit na aki na magdulok sa imo. Pukawi an mga kaakian sa sarong pusog na kasimbagan sa imong pag-alok. Na idulot nindaan sa indang sadiri sa paglingkod sa imo. Panuasinda nin mga balaog, tanganing malikayan ninda ang mga litag sa saindang bukasyon. Mamibi kita. Kagurang nan tawinin liwanag ang kaisipanin sa imong banwaan. Tinugdas mo ang simbahan na maging banwaan na makinuyog-kuyog sa imo, asin sa imong katugunan, magdanay lugod siyang siring, huli ta ika mabuot asin urog karahay. Mamibi kita. Kagurang nan tawinin liwanag an kaisipan nin sa imong banwaan. Kagurang nan inapod mo an sa imong mga apostol na maglingkod sa espiritu ning pagkamuot. Manod nan milugod na magsimbag sa imong pag-apod sa lambang estado nin sa umuyang pagkabuhay. Hinanyugaan sa muyang mga pamibi ngunyan asin sagkod paman. Amen. Ngunyan sa tuya ng Panginoon ang pamibi na itinukdo sa tuya ang sa tuyang kagurangnan, Hesu Kristo. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo ligdi sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa roal daw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawaron mo kami kan sa mong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin na kami pagdarahas sugod, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Diyos amang mamumuton, salamat sa paggiyakan sa mong mga puso ngunya na aldaw, sa paagi kan sa imong tataramon, tabangi kami na simbagonan sa imong pangapodan, na magsarig, dawa sa pagbalo, asin magpahiling nin pagkaherak, asin pagkamuot sa kapwa. Sa muyang iniitaasa sa imong pangataman ang mga tugang nyamong nasa evacuation center dahil sa padagos na aktibidad kan bulkang mayon.
Papagdanayon sindang ligtas, rangahon sinda, asin pakusugonan gapos na nagtatabang sa sa indang panahonin pangangaipo. Bendisyon mo na maging mabunga ang aldaw na ini, lugodan sa imong pagkamuod, asin katuninongan, iyo ang magiya sa samong tataramon, kibo, asin puso sa roal daw. Inihinahagad niya mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sangaran ka na ma, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.